Dalawa sa pinakamaganda at mahusay na scooter ng Yamaha motorcycle brand dito sa bansa ay nagkaroon ng update ngayong taon lamang, ang Yamaha Mio Aerox at ang maxi scooter na Yamaha NMAX. Ang dalawang modelong nagdala sa pangalan ng brand bilang isa sa mga mapagkakatiwalaang motor sa pagiging komportable, convenient at maaasahan lalo na sa mahabang biyahe. Madalas din ginagamit sa hanap buhay ng ilan nating mga kababayan lalo na sa pagdi-deliver. Dahil sa panalo nitong kalidad, maangas na pormahan at mga makabagong katangian ay hindi pa rin nawawala sa listahan ng mga pagpipiliang motorsiklo dito sa bansa. Lalo pat ngayong buwan lamang ay kalalabas lang ng bagong bersyon ng Yamaha NMAX na may dalang mga makabagong katangian at mas maaasahan sa pagkakataong ito. Maging ang pinakabagong update sa Yamaha Aerox ay tatalakayin natin. Mga ba kaya ang tatalo sa lineup ng Honda motorcycle brand? Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo ng mga ito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mo click sa subscribe button pati na notification bell para naman update pa lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Napanatili ng Yamaha motorcycle brand ang isang mataas na posisyon. Mula nang ito ay makilala sa isa sa pinakamahusay na Japanese brand motorcycle sa pamamagitan ng dalawang iconic motorcycle scooter ng brand na inilabas sa Philippine market, gaya ng maxi scooter na Yamaha NMAX at ang Mio scooter na Yamaha Aerox. Gayunpaman, kahit na sikat na ang mga modelong ito, hindi pa rin may pagkakaila na medyo tumatanda na ang mga ito at nauungusan na ng ilang pagsibol ng mga bagong brand at update ng ilang mga modelo sa magkakaibang segment. Kahit na na-re-update ang Yamaha NMAX 155 noon lamang year 2020 at Yamaha Aerox nito lamang 2022 at kaagad na dinila sa Philippine market, ay wala pa rin sinabi sa ilang mga naglalakihang brand competitor nito gaya ng Honda motorcycle brand na naglabas na magkakaibang klase ng motorcycle scooter na may 160 engine displacement, at ang Suzuki motorcycle brand na may Bergman Street, at ang Kymco na naglabas ng ilan sa magagandang klase ng scooter gaya ng KRV 180, kasama ang ilan pang mga brand na nakikipag-compete pagdating sa scooter segment dito sa bansa. Ay yatuloy ang dating nangungunang brand na Yamaha motorcycle ay mukhang nauungusan na yata. Kaya naman naisipan ng ilang engineering designer ng brand ang baguhin ng panlabas na disenyo ng isang maalamat na maxi scooter at dagdagan ng panibagong antas ng teknolohiya upang mas makasabay ang paglago sa mga modernong mga motorsiklong inilalabas ngayon. Ang paglabas ng bagong Yamaha NMAX 155 Turbo 2024 model. Dala ng modelong ito ang isang makabagong makina at ang mga kapanapanabik na mga makabagong teknolohiya. Dagdag pang kaligtasan at pang seguridad na mas mag-i-stand out ngayon sa karamihan. Kung pagmamasdan ng bagong itsura nito, sa unang tingin ay akalain mo lamang din ay walang masyadong pinagbago kaibigan. Pero kung susuriing mabuti ay makikita ang malaking pagbabago nito sa pisikal na katangian. Kung ikukumpara kasi sa previous model, itong modelo pagdating sa body build design, hugis at laki ay mas malapit ang bagong itsura nito sa version 1 model na Yamaha NMAX. Maging sa color combination at sukat ng lapad, medyo nababalkihan tayo sa version 2 model nito. Karamihan pa nga ay sinasabing parang toilet bowl ang itsura. Di naman kaya speedboat ang tingin ng ilan. Kaya naman binalik sa bagong modelo ang pagiging slim type ng itsura nito. Ang frontal face design ay na-refresh sa makabagong disenyo sa pagkakaroon ng new styling na LED type projector headlamp. Meron itong central lighting na may high and low beam at kasama ang ilan pang mga ilaw na nagpapalakas palalo ng visibility nito sa madidilim na kondisyon. Gaya ng mga bagong itsura ng daytime running light at ang na-relocate na mga turn signal lamps nito na naka-high mounted na ay mas magiging maliwanag sa gabi. At gaya ng dati, naroon pa rin naman ang malapad at malaking front windscreen protector nito, kasama ang ilan pang matatalas na edge ng garnish at pairings, at ang nag-iisang front fender garnish na mayroong karugtong mga side-to-side cover sa suspensions. Ang side profile nito ay halos katulad lamang din ng sa dati. Merong mahabang side step board na nagpaparelax ng upright position sa pagmamaneho habang nakataas ang paa mo dito. Ang
Ang sporty muffler ay nilagyan din ng panibagong disenyo ng cover, kasama ang bagong cover din ng radiator grill nito at isang malapad na pillion seats para sa 2 tao. Maliban dyan, ang rear portion naman pagdating sa rear combination lamp, meron pa rin itong twin tail lamps na may bagong version na rin na disenyo. Nilagyan ng pangkaragdagang ilaw sa ibaba, kaya mas mag-i-elevate ang visibility nitong motor lalo na sa gabi panigurado. Ang lahat ng mga ilaw nito mula sa harapan, gaya ng mga turn signal light indicator at tail lamp ay mga naka-LED type na. Bukod pa dyan ang ilan pang aesthetic sa feel nitong bagong Yamaha NMAX, gaya ng handlebar ay katulad pa rin naman ng sa previous model ang disenyo nito. Hindi pa ito naka-naked handle na madalas inire-request na ng marami sa brand. Pero meron naman itong bagong instrument meter panel gauge, bagong frame at napaka-elegante. Mas gumaganda na rin daw ang accessibility nito katulad ng mga naging issue sa connectivity gaya ng Y-Connect system. Ay mayroon pa rin naman sa modelong ito. Yun nga lang mas modified na ito kumpara sa dati at mas in-update pa. Hindi pa nga lang natin malalaman kung ito ba'y magkakaproblema rin sa hinaharap. Gaya ng dati, ang Y-Connect system nito ang siyang nagsisilbing monitoring system o guide natin para mas maalaga ang maigi itong motorsiklo, na kung saan dito makikita ang ilan sa mga maintenance recommendation gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance o change oil at ang last parking position. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity para makonek ang ating mga cellphone gadget at upang makita natin sa screen nito ang mga call alert at message na nanggagaling sa ating cellphone habang tayo'y nagmamaneho. At pagdating sa makina, isa sa pangmalakasang balita ng Yamaha ang pagkakaroon ng bagong Yamaha NMAX daw ang turbo ngayon sa buong performance ng makina na tinatawag na Yamaha Electric CVT o YECVT at tinatawag din na Turbo Y-Shift. Meron itong additional na buton sa kaliwang handle sa lower portion makikita sa ibaba mismo ng pindutan ng busina na kung saan nakalagay ang ship name sign nito. Kalakip ng bagong sistemang ito na Y-Shift function ang 3 klaseng level. Ang unang shift na nakadepende sa piga ng throttle na tinatawag na low kumpara sa mga mababagal na pagpapaandar. Ang pangalawa naman ay tinatawag na medium Y shifting na tumatakbo ng hanggang sa 40 to 60 km per hour. At ang pinakamataas na Y shifting nito ay tinatawag na high na nagpuproduce ng additional acceleration sa motorsiklong ito na nakadepende sa kung anong level ng shifting nito ang pipindutin mo. Baga meron siyang mga nakatagong puwersa sa pagpapatakbo, lalo na kung gusto mo ng mas mabilis ang biyahe, di naman kaya makipaghatawan sa kalsada. Maganda rin ito kung mga pataas ang kalsada o paahon na kondisyon na kung saan inibigyan ng ekstra lakas ang motorsiklo para mas tumindi pa ang lakas lalo na sa mga akyating kalsada. Kaya naman itong bagong Yamaha NMAX ay mas naging highlighted sa pagkakaroon ng bagong performance na to na turbo sa makina. Kaya nitong mag-produce ng maximum output na 15.3 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 8,500 RPM. Itong modelo ay wala pang naitatalang kabuuang bilis, pero kung ikukumpara sa old version na gumagawa ng 125 km per hour na top speed, malamang sa malamang ay mas lalakas ito ng kaunti kumpara sa dati. Meron itong bore and stroke size na 58mm by 58.7mm at compression ratio na 11.6:1. May fuel supply system na injected type at cooling system na liquid cooled. Mas matipid na rin daw ito sa dati dahil kaya nitong kumonsumo ngayon ng 40 km per liter kumpara sa dati na 35 km per liter lamang. Ang fuel tank capacity nito ay 7.1 liters pa rin, pero paniguradong mas malayo-layo na ang mararating dahil sa katipiran na nito kumonsumo ng fuel. Meron din itong magagandang klase ng suspensions, kabilang ang naka-telescopic fork sa front suspensions at unit swing with dual shock and coil spring naman para sa rear suspension nito. Ang parehong braking system sa harap at likod ay mas naging makakapit dahil sa parehong naka-ventilated disc type at naka-hydraulic single disc sa front at rear. Kaya ang pagpipreno ay makakasiguro lalo na sa mga emergency braking.
Meron itong kasamang malalagkit din na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na mags. Mayroon itong kabuuang sukat sa front na 110x70R13 at rear tire size na 130x70R13. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga safety features, lalo na sa brakes na dinagdagan ng anti-lock braking system o ABS na naka-dual channel. Isang safety features na nag-unlock sa mahigpit na kapit ng brake, lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis nitong takbo, upang maiwasan ang pagkaskid o pagkadulas na rin o mapigilan ang pagkasemplang sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Nilagyan rin ito ng isang traction control system o TCS, isang sistema na nagpapanatili sa balanseng pagmamaneuver, lalo na kung may dadaan mo ito sa madudulas at mababatong kalsada, dahil sabay nitong pinapaikot ang magkabilaang gulong para ma-enhance ang stability at mabawasan ang tendency madisgrasya o masemplang sa kalsada. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay nakakeyless entry na rin na may anti-theft alarm system at answer back key system. Mas secure dito kumpara sa mga naka-manual key o dangle key lamang, dahil hindi basta-basta mapapagana ang makina nito hanggat wala ang mismong transmitter key nito. At meron itong 5 klase ng variant na pagpipilian, mula sa pinakabababang presyo na nagkakahalaga ng 32,700,000 rupees hanggang sa pinakamataas na 45,250,000 rupees, na kung direkta natin i-convert sa Philippine Peso, ito ay magkakahalaga mula sa pinakamababang presyo na 116,000 pesos, 789 pesos, hanggang sa pinakamataas na 162,922 pesos. Nung inilabas ang bagong bersyon ng Yamaha NMAX ngayon buwan lamang, umakalat na rin sa social media ang paglabas din ng makabagong modelo ng Yamaha Aerox sa hinaharap. Ang makabagong modelong ito na sinasabing babago rin sa itsura ng previous model Yamaha Aerox. Ang kumakalat na rumor sa bagong disenyo ng Yamaha Aerox ay mas malaki ang pagbabago kumpara sa dati. Meron itong matatalas na klase ng mga garnish at pairings at magandang aerodynamic, mas pinanipis na mga ilaw sa headlamp kasamang parang mga linya na lang na daytime running light nito na mas pinapaganda ang visibility lalo na sa gabi. Ito ay rumor pa lamang ng disenyo ng bagong Yamaha Aerox, pero kamakailan lang bago pa man lumabas itong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay inilabas na muna ang bagong bersyon o bagong disenyo ng Yamaha Aerox sa bansang Thailand. Sa unang tingin mga kaibigan ay akalain mo talagang bagong generation na ito ng Yamaha Aerox pagdating sa external design. Merong mga nakadikit na mga bagong graphics, design at color combination na bumagay sa buong pakete ng scooter bike na ito. Malas sporty racing development ang dating, bagamat mukhang nabago nga ang external appearance itong Yamaha Aerox at mas tumapang kung titingnan, ay ganun pa rin naman ang kabuuang detalye ng makina nito na pinapagana ng isang subok na 155 cubic centimeter displacement capacity na makina. Naka single cylinder 4-stroke single overhead camshaft, may blue core technology at variable valve actuation. Nagpapanatili sa kalmadong pag-arangkada ng makina nito at nagpapatipid din sa konsumo ng fuel. Kaya naman ang bawat hataw at lakas nito sa kalsada, kung makakasabay mo ito, ay siguradong mapag-iwanan ka, lalo na kung hindi ka nakahanda sa pinakamabilis na arangkada nito. Meron itong fuel tank capacity na 5.5 liters at may katipiran din kahit papano sa fuel. Sabi ng ilan ng mga nakagamit na, ito ay kayang kumonsumo ng hanggang sa 35 to 36 km per liter. Mas tumitipid ito lalo na sa highway kung mabilisan at walang tigilan. Ang mil nitong Yamaha Aerox 155 2024 model ay ipinares sa isang CVT type transmission na gumagawa ng lakas na 15.1 horsepower sa kada 8,000 RPM at 13.8 Nm sa kada 6,500 RPM. Mas malakas daw ang Yamaha NMAX Turbo ngayon kumpara dito sa Yamaha Aerox 155. May average top speed lamang na 124 to 125 km per hour. Ang ilan pang mga bagay na meron dito sa Yamaha Aerox ay talagang nagustuhan din ng marami sa atin mula nang una itong inilabas, gaya ng pagkakaroon nito ng naglalakihang mga gulong at makakapal na klase. Naka-tubeless tires na ito na may kabuuang sukat sa front na 110 by 80R14 at rear tire size na 140 by 70R14.
May matitibay din ito na klase ng mga suspensions na naka-telescopic fork sa front at nilagyan ng bagong rear suspension na dual shock absorber and coil spring na may kasama ng reserve tank para mas gumanda pa lalo ang bouncing. Bukod pa dyan, sinamahan din itong modelo na Yamaha Aerox ng magagandang klase ng ilaw para sa magandang visibility lalo na sa madidilim na kalsada. Nilagyan nito ng mga naka-LED na headlamp at DRL kasama ang tail lamp na naka-LED type na rin at mga turn signal light indicator para sa visual sign sa kalsada at upang mapaalalahanan ang mga kasabay natin kung saan direksyon tayo pupunta. Nilagyan din ito ng malaking instrument meter panel gauge na naka-digital TFT design na. Mas madaling unawain at user-friendly. Maraming notification at sign na lumalabas dito na kinakailangan natin habang nagmamaneho. Sinamahan din ito ng USB port charging system para sa pag-charge ng gadget. Kaya napaka-reliable nito lalo na kung ginagamit mo ito sa pagdi-deliver. Sinamahan pa ito ng mga convenient features gaya ng mga console pocket o lagayan ng maliliit na gamit sa harapan. At isang malawak na underseat storage na para sa malalaking gamit o iba pang mga gamit na magkakasya dito. Bukod pa dyan, ang pagkakaroon nito ng safety features ang pinakamahalaga sa bagay na yan. Sa pagkakaroon nito ng anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi naasang pagkakataon. Nilagyan din ito ng additional side reflectors para sa additional visibility at engine check warning sa additional security nito at mga pass switch para kahit papano ay may pangkaragdagang kaligtasan sa araw-araw na ginagamit mo ito sa loob ng kalsada. Bukod pa dyan, meron din itong dalawang klase ng pagpipiliang variant mula sa pinaka-low variant na nakakuha lamang ng safety features na combination braking system at naka-manual o dangle key lamang ang ignition system. Habang ang top variant nito na nakakuha naman ng anti-lock o ABS sensors sa braking system at isang keyless entry sa ignition system na may answer back key system at anti-theft alarm for additional security purpose na rin. Ang kasalukuyang presyo nito ay mula sa 124,900 hanggang sa 145,900 pesos dito sa bansa. Sa mga tuntunin na yan, malamang sa malamang pagkatapos na mailabas sa Philippine market itong Yamaha NMAX Turbo 155 2024 model, baka sumunod na ang bagong disenyo ng Yamaha Aerox at bagong bersyon nito. Dahil sa ilang mga rumor na kumakalat sa social media, panigurado isusunod din kagad nila ang pag-update ng bagong Yamaha Aerox 2024 o 2025 year model. Alright. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video ngayon. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pwede naman pa-click ng like button at pa-comment na rin ang opinion mo sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga tanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Soblis Collection. Thank you!